Kumusta kayo? Welcome sa ating online silid klasan. Ako ang inyong magiging guro sa Filipino 10. Ako si Ginoong Mark G. Sarko. Tara na at tumuklas ng karunungan sa mundo ng internet at ng ating magiging online talakayan tungkol sa wika at panitikan. Ito sa dalampasigan ng puso, malayang umalo ng damdamin. Dito sa dalampasigan ng puso, malayang umalo ng damdamin. Lumikha, maglaro, umarte, tumula, tumuto, kumanta, sumayaw at magsaya, gumalaw, tumilaw, tumaga at sugaw, tumalon, tumakbo, ganlugarin ang mundo. Tara na at simulan na natin. Matapos maisagawa ang mga gawain sa araling isa, ang mga magaan ay inaasahan. Una, na ipapahayag ang mahalagang kaisipan o pananaw sa napakinggang mitolohiya. Pangalawa, na iuugnay ang mahalagang kaisipan na nakapaloob sa binasang akda sa nangyayari sa sariling karanasan, pamilya, pamayanan, lipunan o sa daigdig. Pangatlo, naiuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kayarian nito. Pang-apat, natutukoy ang mensahe at layunin ng napanood na cartoon ng isang mitolohiya. Pang-lima, naipapahayag ng malinaw ang sariling opinyon sa paksang tinalakay. At pang-anim, nagagamit ng wasto ang pandiwa sa pagsasaad ng aksyon, karanasan at pangyayari. Mabuhay! Pagbati mula sa pamunuan at mga guro ng San Bartolome High School. Welcome sa ating virtual talakayan. Ako nga pala ang inyong magiging guro sa Filipino 10. Tara na! Gagabayan ko kayong sagutin ang inyong mga module. Bago sagutin ng module, mangyari iyoko muna ang ulo, ipikit ang mga mata, at taimtim na manalangin. Modular Distance Learning. Ang modular distance learning ay isang uri ng modality kung saan maaaring gumamit ang mga mag-aaral ng mga self-learning module na maaaring printed o digital format. Ano ang module? Ito ay isang kagamitan sa pagkatuto na buo at ganap sa kanyang sarili at naglalahad ng matiyak na takdang gawain sa isang kaparaan ng sistematiko.
Ang module ay libre at maaaring kunin ng magulang sa paaralan o maging sa kanilang mga barangay sa itinakdang araw at oras ng pagkuha nito. Ano ang layunin sa paggamit ng module? Una, magsilbing tagapaghatid ng kaalaman at tagapaglinang ng mga kasanayan sa isang mag-aaral. Pangalawa, naglalayong ang estudyante ay mag-aaral sa kanya sarili ng walang aklat at walang pamatnubay ng guro. Bago tayo magsimula, narito ang mga gabay sa pagsagot ng module sa Filipino. Una, magtakda ng isang angkop na lugar ng pag-aaral bago magsimula ang sesyon sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lugar ay malinis, maaliwalas, ligtas, walang ingay at anumang bagay na maaring makasira ng atensyon o maging sagabal tulad ng Android phones app, Facebook o kaya naman ay TikTok. Pangalawa, bago magsimula ang session ay huwag kalimutang manalangin at ituon ang sarili sa pagbabasa at pagsagot. Pangatlo, magkaroon ng schedule o oras na tulad ng sa paaralan. Nakahanay ang bawat asignaturang sasagutan at may takdang oras na nakalaan para rito. Pang-apat, pagsagawa ng mga session ng pag-aaral na may sapat na pahinga upang maging maayos at makabuluhan ang bawat magiging sagot sa iyong module. Narito naman ang mga gabay bago sagutan ang module. Una, pag-aralang mabuti ang module bago ito simulan para maging pamilyar sa iyo ang mga bahagi nito. Pangalawa, basahing mabuti ang bawat tanong sa module para mas maintindihan ang mga layunin ng mga aralin. Pangatlo, suriin ang mga layunin at nais makamit ng module upang magkaroon ng ideya sa mga isasagot sa bawat tanong. Pang-apat, tandaan na hindi ka nag-iisa at maaari kang humingi ng tulong sa iyong guro kung may mga paksa na hindi maintindihan. At habang sinasagutan ang module, una, gamitin ang module na may pag-iingat. Pangalawa, huwag lagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng module. Pangatlo, gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Pang-apat, huwag kalimutang sagutin ang panimulang pagtataya o subukin bago lumipat sa iba pang gawaing nakapaloob sa module. Panglima, basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. Gawin ito ng buong puso, buong pag-iisip at buong katapatan. Pang-anim, kumonsulta sa guro kapag may hindi nauunawaan sa module. Pampito, kapag natapos na itong sagutan ay ilagay sa lugar na madaling makita at hindi masisira. Maaari mo nang simulan ang pagsagot. Sama-sama tayo sa pagsulong ng edukalidad. Inaasahan ko ang maayos, buong puso at matapat na pagsagot sa iyong module. At dahil alam mo na ang mga gabay sa pagsagot ng module, maaari mo nang simulan ang pagsagot. Bago magsimula, ay sagutin muna ang subukin sa inyong mga module. Ito ay binubuo ng 1 hanggang 5 item. Panuto, subukin mong sagutin ang mga katanungan. Titik lamang ang isulat sa sagot ng papel.
balikan. Panuto, suriin ang larawan. Bumuo ng kaisipan batay sa ipinakikita nito. Tuklasin. Gawain 1. Hugot ni Mito. Panuto. Kilalanin ang mga sumusunod na mga Diyos at Diyosa ng mitolohiyang Romano batay sa kanilang mga hugot pahayag. Isulat ang sagot sa loob ng speech balloon. Mabilis ang aking galaw sapagkat mensahe ng mga Diyos ay kailangan kong ibigay. Kidlat ang aking kapangyarihan, sa bundok Olimpo ang aking tirahan. Kinabukasan mo ay kaya kong hulaan sapagkat Diyos ako ng propesiya. Ako ang reyna ng mga Diyos at Diyosa. Pag-ibig mo ay aking ibibigay, kagandahan ay aking dintaglay. Ako ang hari ng karagatan, kalasag ko ay aking sibat. Suriin, talasalitaan. Panuto, tukuyin ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. Ibigay ang sagot sa tulong ng transkripsyon. Una, nanaigang pagkainggit ng magkapatid nang makita ang marangyang pamumuhay ni Psyche. Pangalawa, agad na tumupad sa tungkulin si Cupid sa kahilingan ng ina. Pangatlo, naging ganap na diyosa si Psyche nang siya ay kumagat ng pagkain ng mga Diyos at Diyosa. Pang-apat, upang hindi magising ang asawa, ay mga daliri lamang ang sumasayad sa lupa nang lumapit si Psyche sa silid. Dahil sa pagmamahal kay Cupid, si Psyche ay tulad na rin ito na walang kamatayan, walang katapusan ang buhay. Panoorin at unawain.
Narito ang isa sa mga mitolohiya ng grupo na bahagi ng nobelang Metamorphoses. Ito ay isinulat ni Apuleius, isang manunulat na Latino. Panoorin at unawain ito upang matuklasan ang kanilang kultura, paniniwala, pagpapahalaga at tradisyon. Naranasan mo na bang magmahal? At madalas kapag nababaliw ka na sa pag-ibig ay sinasabi ng iba na para ka na ni Cupido. Alam kong kilalang kilala nyo kung sino ang tinutukoy ko. Madalas, ang karakter na ito ay bida tuwing sasapit ang Valentine's Day. Palagi siyang design sa mga walls, dekorasyon sa mga post, mga cards na para kay GF or BF at kay mahal. Madalas pa nga noong elementary pinagdodrawing tayo ng puso o kaya naman ang hugis niya sa kulay pulang papel at gugupitin o kaya kukulayan ito para i-design sa room natin. At yan ay talagang madalas tuwing February 14. Pero alam mo ba na si Cupido ay napana niya ang sarili niya mismo? At naging dahilan upang umibig siya ng husto. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol kay Cupido at sa babaeng tinutukoy ko kanina na nagngangalang Psyche. At gusto ko sabihin sa iyo na ang kwentong ito ay nanggaling sa Greek mythology. Siguro may idea ka na kung ano ang Greek mythology dahil madami na ding mga content creator ang gumagawa ng mga video tungkol sa mga ganito. Pero bago ang lahat, kung gusto mo at interesado ka sa mga ganitong kwento, ay siguraduhin mo nang napindot yung subscription button at notification bell para naman kapag nag-upload ako ay unang-una ka sa mga makakapanood nito. So, simulan na natin. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Si Cupido ay anak ni Aphrodite o kilala rin sa tawag na Venus sa asawa niya si Ares. Siya ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan kung kaya natural lang kay Cupido na maging Diyos siya ng pag-ibig at pagnanasa. May isang mahalagang alamat na patungkol kay Cupido at ito ay ang tungkol sa kanila ni Psyche. Si Psyche ay isang prinsesa. Hindi lang prinsesa, kundi napakagandang prinsesa na hinahangaan at sinasamba ng maraming kalalakihan. Ngunit sa kabila nito ay napakalungkot niya dahil kahit na marami ang humahanga sa kanya, ay wala namang gustong ibigin siya. Meron pang dalawang kapatid itong si Psyche na hindi naman kagandahan pero nakapag-asawa na ng mga hari at masaya nang naninirahan sa kalayuan. Samantala dahil sa kagandahan niya ay nakalimutan na ng mga tao na sambahin si Venus na siyang pinagmula ng galit nito sa kanya. At dahil dito, naisipan ni Venus na parusahan itong si Psyche. Hindi siya makakapayag na matalo siya na isang mortal lang. Kung kaya't nabuo ang kanyang plano na paibigin ito sa isang halimaw. At ito ay iniutos niya sa anak niyang si Cupido. Mabilis namang sumunod si Cupido sa inuutos ng kanyang ina. Kung kaya't hinanap niya si Psyche. Ngunit nung makita niya ito ay nabigla siya sa taglay nitong kagandahan. Kung kaya't ang pana na para kay Psyche ay tumama sa sarili niya. Samantalang lubos na nag-alala ang amang hari ni Psyche. Nababahala siya na ang kanyang bunso at paboritong anak ay hindi na makapag-aasawa kahit kailan. Kung kaya't ito ay pumunta kay Apollo at dito ay humingi ng payo. Walang nakakaalam na naunahan na pala sila ni Cupido na pumunta sa orakulo. Nagmakaawa ito kay Apollo na gumawa ng paraan para maging asawa niya si Psyche. Ang sabi naman ni Apollo sa amang hari ni Psyche ay makakapag-asawa ito, ngunit sa isang nakakatakot na halimaw. Dinala nila si Psyche sa ituktok ng bundok upang sunduin na kanyang mapapangasawa. Iniwan nila ito doon na nag-iisa. Maya-maya pa ay dumating na si Zephyr, ang hangin ng kanluran, at dinala siya sa isang palasyo na ubod ng ganda. Ito ay gawa sa haliging pilak at ginto, at ang sahig naman nito ay puro hiyas. Ngunit lahat ng nilalang sa palasyong iyon ay hindi niya nakikita. Mayroong nagsisilbi para sa kanya pero puro boses lamang ang naririnig niya. Gayon din ang kanyang asawa ay hindi niya rin nakikita. Panatag na si Psyche na tumira sa palasyong iyon. Nang isang araw ay dinalaw siya ng kanyang mga kapatid na sobrang nainggit sa mga pangyayaring naganap kay Psyche. Sa isip nila, mga hari na ang asawa nila pero hindi ganun kaganda ang kanilang palasyo. Kung kaya't sinulsulan nila si Psyche ng sinulsulan. At ang sabi pa nila na kung hindi pa nakikita ni Psyche ang kanyang asawa ay matagal na nilang alam na isa itong halimaw. Sinabi nila kay Psyche na dapat unahan na niya ito bago pa siya mapatay. At sa gabing tulog na ay saksakin niya ito ng punyal at kapag namatay na ito ay tutulungan siya ng dalawa na makatakas. Noong gabing ding yun ay daladala niya ang lampara at ang punyal. Ngunit nang mailawan ang mukha ni Cupido ng liwanag na nanggaling sa lampara ay bumungad sa kanya ang pagkaganda-gandang lalaki nito. Ngunit natuluan pala ng kumukulong langis na mula sa lampara ang balikat ni Cupido na naging sanhi ng pagkagising nito. Agad itong umalis papalayo. Sinundan ni Psyche ang kanyang asawa. Pero nang lumbas siya ay narinig na lang niya na sinabi nito na kung sino talaga ito at winikang hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala at ito nga ay tuluyan ang nawala. Napaisip si Psyche, si Cupido ang
kanyang asawa at napagtanto niya ang kataksilang kanyang nagawa. Nabuo ang plano kay Psyche. Hahanapin niya si Cupido at kahit anong pagsubok ay susuungin niya, umibig lang muli ito sa kanya. Si Cupido naman ay umuwi sa kanila upang magpagaling. Isinalaysay niya sa kanyang ina ang nangyari. Galit na galit si Venus at lalong tumindi ang pagsiselos niya kay Psyche. Gustong-gustong ipakita ni Venus kay Psyche kung paano magalit ang isang diyosa, lalo na sa katulad niyang mortal. Naisip ni Psyche na baka umuwi si Cupido sa ina nitong diyosa, kaya napagplanuhan niyang pumunta sa kaharian ni Venus. Nang makita ni Venus si Psyche sa kanyang palasyo, ay humalakhak ito at inisulto siya. Sinabi pa nitong kung hinahanap nito ang dati nitong asawa, ay siguradong wala na itong pakialam sa kanya. At sinabi ni Venus kay Psyche na kung gusto niyang umibig muli sa kanya ang dating asawa, ay kailangan mapagtagumpayan niya ang 4 na pagsubok. Ibinuhos ni Venus sa harap niya ang isang malaking lalagyan bilang unang pagsubok. Ito ay punong-puno ng pinaghalo-halong iba't ibang uri ng maliliit na buto at sinabi sa kanyang dapat mapagsama-sama niya ang magkakapareho. Sa tulong naman ng mga langgam ay mabilis niyang natapos ang pagsubok. Sumunod naman ay ang pagkuha niya ng gintong balahibo mula sa mababangis at mapanganib na tupa na nakatira sa tabing ilog. Naisip ni Psyche na tumalon na lang doon upang matapos na ang kanyang paghihirap at nang may marinig siyang isang boses na bakit siya magpapakamatay, pwede naman niyang kuhanin yung mga nalagas at sumabit ng balahibo ng mga tupa mula sa mga halaman. Sa ikalawang pagkakataon ay nagtagumpay na naman itong si Psyche kung kaya binigyan siya muli ng mas mahirap na pagsubok. Binigyan ni Venus si Psyche ng prasko at itinuro ang itim na tubig ng talon na nasa malayong lugar. Kailangan niyang punuin ito ng itim na tubig. Sa pagtungo ni Psyche sa ilog ng Styx ay nalaman niyang malalim ang bangin at mabato ito. Tanging mga nakalilipad na nilalang lamang ang maaari makapag-igib ng tubig mula dito. Ngunit muli, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay may nilalang na naman na tumulong sa kanya. Isang agila ang dumagit sa dalan niyang prasko at pagbalik nito ay puno na nga ito ng maitim na tubig. Hindi pa rin tumigil si Venus sa pagpapahirap kay Psyche. Sa pagkakataong ito ay binigyan siya ng isang kahon at inuutos naman itong kumuha ng kagandahan kay Proserpine sa ilalim ng lupa at agad naman itong sinunod ni Psyche. Muli, isang tore ang tumulong sa kanya upang marating ang kaharian ni Hades. Detalyado nitong itinuro ang mga hakbang kung paano makakarating doon. Na una ay kailangan niyang pumasok sa isang butas na lagusan patungo sa ilalim ng lupa sa tabi ng ilog ng kamatayan. Kailangan niya sumakay sa isang bangkang babayaran niya ng pera at ito ay ang bangkerong si Charon. Kapag nakatawid na siya ay may makikita siyang kalsada papunta sa palasyo. Pagdating naman sa palasyo ay may asong 3 ang ulo. Ngunit kapag binigyan niya ito ng cake ay magiging maamo na ito at papapasukin na siya sa palasyo. Lahat ng sinabi ng tore ay talaga namang nagawa ni Psyche. Kabalik siya kaagad, higit pa sa inaasahan. Ibinigay din ni Proserpine ang kahilingan ni Venus. Subalit, sa pagkakataong ito ay nasubok ang kurupukan ni Psyche. Natukso siyang buksan ng kahon sa paghahangad niyang mas lalo pang gumanda sapagkat naisip niya na iibigin siyang muli ni Cupido kung madadagdagan pa ang kanyang kagandahan. Pero nang buksan niya ito ay wala naman itong laman, kundi naramdaman niya ang matinding panghihina at agad siyang nakatulog. Sa mga oras naman na ito ay magaling na si Cupido at gustong-gusto na niyang makita si Psyche. Pero ikinulong siya ng kanyang ina. Subalit, sino bang makakahadlang sa isang taong umiibig? Kung kaya, humanap ng paraan si Cupido upang makatakas at nakita niya ang bintana nakabukas. Doon siya dumaan. Agad niyang inanap si Psyche na natagpuan naman niya malapit sa palasyo. Ginisin niya agad ito sa pamamagitan na bahagyang pagtusok ng busog dito. Isinilid niya ang gayuma sa kahon at nang magising na si Psyche ay pinagalitan niya ito. Dahil sa pagiging mausisa nito, ay muli na naman itong napahamak. Sinabi ni Cupido na pumunta na si Psyche sa kanyang ina at ibigay na dito ang kahon. At dito na rin matatapos ang pagpapahirap ni Venus sa kanya. Masaya namang pumunta si Psyche sa palasyo ni Venus. At si Cupido naman ay lumipad papunta sa kaharian ni Jupiter, ang Diyos ng mga Diyos at Diyos ng mga tao. Hiniling ni Cupido na tiyakin na hindi na sila gagambalain pang muli ni Venus. Pumayag si Jupiter at nagpatawag ito ng pagpupulong sa mga Diyos at Diyosa. Kasama sa ipinatawag si Venus. Sinabi ni Jupiter sa lahat na formal na ikinasal sina Cupido at Psyche at wala nang sino man ang pwedeng gumambala sa kanila maging si Venus. Dinala ni Mercury si Psyche sa kaharian ng mga Diyos at dito inabot ni Jupiter kay Psyche ang ambrosia, ang pagkain ng mga Diyos upang maging immortal. Sa kabilang banda ay natahimik na din si Venus dahil naging Diyosa na si Psyche sapagkat wala na siyang kaagaw sa pagsamba ng mga tao kung maninirahan ito sa kaharian ng mga Diyos. Ang pag-ibig ni Cupido at kaluluwa ni Psyche ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok, ngunit ang kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman.
Pag-unawa sa binasa. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan. Itala ang iyong kasagutan sa ibinigay na patlang. Una, ilarawan ng mga tauhan sa akda. Pangalawa, isa-isahin ang mga dahilan kung bakit nagagalit si Venus kay Psyche. Pangatlo, bakit itinago ni Cupid sa kanyang ina na si Venus na siya ay umiibig kay Psyche? Nangyayari ba ang ganitong sitwasyon sa kasalukuyan? Pang-apat, ano-ano ang mga kahinaan at kalakasan ni Cupid at Psyche na nagdulot sa kanila ng kapahamakan? Ibigay ang mga positibo at negatibong idinulot nito sa kanila. Pang-lima, magbigay ng patunay na walang naidudulot na mabuti ang inggit sa kapwa. Tandaan, ang mitolohiya. Ang mitolohiya o mito ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa Greek na mythos, na ang kahulugan ay kwento. Kilala ito na myth sa Ingles at kilala rin sa tawag na malumat. Ang mito ay matandang kwentong bayan tungkol sa mga bathala, Diyos o Diyosa, tungkol sa pagkakalikha ng daigdig, sa pinagmulan ng unang tao, sa mahihiwagang nilikha, sa buhay ng mga bayani, sa kanilang kapangyarihan at tungkol sa iba pang may kinalaman sa pangako ng tao sa kanilang anito. Ang mitolohiyang Pilipino ay nababatay sa iba't ibang pangkat ng tao o tribo, kaya maraming kwento at nagkakaiba-iba ang mga ito. Ang mitolohiya ng mga taga-Rome ay hinalaw nila mula sa mitolohiya ng Greece. Ang pagkabighani ng mga Romano sa mitolohiya ng sinakop na bansa ang nag-udyok sa kanila na ito ay ang kinin at pagyamanin. Binihisan nila ng bagong katangian at kapangyarihan ang mga Diyos at Diyosa ayon sa paniniwala at kultura ng Roma. Mainam na lubos mong makilala ang mga 12 pinakadakilang Diyos at Diyosa ng mitolohiya ng Rome at Greece, na kilala rin sa tawag na the 12 Great Olympian Gods.
gramatika at wika. Pagkatapos mong malaman ang mitong Cupid at Psyche, pag-aralan naman natin ang gamit ng pandiwa. Gamit ng pandiwa. Una, aksyon. May aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Mabubuo ang mga pandiwang ito sa tulong ng mga panlaping magma, mang, maki, mag, mag-an. Maaaring tao o bagay ang aktor. Halimbawa, naglakbay si Alex patungo sa tahanan ng direktor. Tumalima si Emma sa lahat ng gusto ni Rome. Ang pandiwa sa unang pahayag ay naglakbay at sa pangalawa naman ay tumalima. Samantalang ang aktor sa unang pahayag ay si Alex at sa pangalawang pahayag ay si Emma. Pangalawa, karanasan. Nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Dahil dito, may nakararanas na damdamin na inihuhudyat ng pandiwa. Maaaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin o emosyon. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. Halimbawa, tumawa si Cheska sa paliwanag ni Emma. Natakot ang lahat nang lumaganap ang coronavirus. Ang karanasan ay ang salitang tumawa sa unang pahayag at sa pangalawang pahayag naman ay natakot. Samantalang ang aktor sa unang pahayag ay si Cheska at sa pangalawang pahayag naman ay ang lahat. Pangatlo, pangyayari. Ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, sumasaya ang mukha ni Georgia sa nakikita niya sa paligid. Pangalawa, nalunod ang mga tao sa matinding baha. Ang pandiwa sa unang pahayag ay sumasaya, samantalang sa pangalawang pahayag naman ay nalunod. Ang pangyayari naman sa unang pahayag ay sa nakikita sa paligid, samantalang sa pangalawang pahayag sa matinding baha. Pagsasanay isa. Isulat sa sagutang papel kung ang pandiwang initiman ay ginamit bilang aksyon, karanasan at pangyayari. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, tinalikuran ni Cardo ang kasamaan upang maproteksyonan lang ang kanyang pamilya. Pangalawa, labis na nagalit ang taong bayan sa pagpapasara sa ABS-CBN. Pangatlo, nagulat si Binibining Andrea sa utos ng ina na lumayo na lamang. Pang-apat, umibig ang lahat ng kababaihan kay Prinsipe Charming. Panglima, hindi nasiyahan si Cholo sa ginawang pagpapahirap ni Rexha kay Jody. Pang-anim, patuloy na nag-aklas ang mga kabataan at pinipilit na makuha ang panig ng kinauupulan. Pampito, lalong sumidhi ang takot ng mamamayan. Pangwalo, ipinalibag niya sa harap ni Psyche ang isang malaking lalagyan na puno ng bato. Pangsyam, umuwi siya sa Novaliches. Pangsampo, dahil sa paghihirap ng kalooban, natukso siyang tumalon mula sa bintana ng simbahan.
Pagsasanay 2. Ikwento mo. Maglahad ng isang pangyayari o karanasan sa mga sumusunod na paksa gamit ang pandiwa sa pagsasalaysay at paglalahad ng iyong saloobin. Pumili lamang ng isang paksa. Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. Una, community quarantine. Pangalawa, distant learning. Pangatlo, relief goods o ayuda mula sa gobyerno. Gawain 2. Pagsusuring pampanitikan. Tukuyin ang kaisipan. Lagyan ng check ang mga kaisipang nakita o nabanggit sa binasa at lagyan naman ng X kung hindi. Una, nakalimutang alagaan ng mga tao ang templo ni Venus dahil sa naakit sila sa kagandahan ni Psyche. Pangalawa, ang dalawang kapatid ni Psyche ay nakapag-asawa na maliban sa kanya, kaya't nabahala ang ama at lumapit kay Apollo. Pangatlo, masaya at kontento si Psyche sa piling ng asawa. Pang-apat, ang pagiging mausisa ni Psyche ay nagpahamak sa kanya ng 4 na beses. Pang-5, naging panatag na rin si Venus na maging manugang si Psyche sapagkat isa na itong diyosa. Gawain 3. Sagutin ang focus na tanong sa tulong ng chart. Una, nasasalamin ba ang kultura, tradisyon at pamumuhay ng taga-Roma sa kanilang mga akdang pampanitikan? Ipaliwanag ang sagot. Pangalawa, paano nakatutulong ang paggamit ng pandiwa sa pagsasalaysay ng mito o iba pang kauri nito? Ang akda ng mga taga-Roma ay ang pandiwa ay isa-isip. Bumuo ng kaisipan sa pamamagitan ng susing mga salita sa loob ng kahon. Sa unang kahon, diyosa, mitolohiya, Diyos, aral, buhay, kaugalian, kultura. Sa ikalawang kahon, karanasan, pangyayari, pandiwa, pagsasalaysay, aksyon. Isagawa, mahusay. Nauunawaan mo na kung ano ang mitolohiya. Ngayon naman, pagganahin natin ang iyong husay sa pagsulat. Ikaw ay magsasalaysay ng isang mito na iyong nasaliksik. Ikaw ay mamarkahan ayon sa sumusunod na pamantayan. Una, maayos na pagsasalaysay ng mga pangyayari, 10 puntos. Pangalawa, wastong gamit ng gramatika, 10 puntos. Pangatlo, kalinisan at kaayusan na may 10 puntos, na may kabuoang 30 puntos.
Para sa huling bahagi sa pagsagot ng iyong module, muli mong sagutan ang tayahin. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat sa sagutang papel. Binabati kita. Binabati kita sa mahusay na pagsagot sa mga gawain sa Aralin 1. Maraming salamat sa iyong katapatan sa pagsagot. Nawa ay marami kang natutuhan sa paksang ating tinalakay. Laging tandaan, hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!